Mga kabayan, umaani ngayon ng batikos sa publiko ang naging findings ng ICI matapos sabihing walang kinalaman sa flood control scandal si Martin Romualdez. Ayon sa isang post, wala umanong nakitang pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam. Ito po ay ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Hindi malinaw kung paano nakakuha ng kopya ng ICI report si Asidre gayong ipinasa na ito sa Office of the Ombudsman at hindi pa isinasa publiko. Matatandaan na tuluyan ang nag-adjourn ng ICI na itinatag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para imbestigahan ang malawakang korupsyon sa flood control scam sa bansa at para matukoy ang mga di umano ay mastermind. Pero sa huli wala man lang naipakulong na big fees taliwas sa inaasahan ng publiko kung saan ay ipinangako ni PBBM na may makukulong na mga opisyal ng gobyerno bago magpasko noong nakaraang taon. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I want to help the ICI in this investigation. We want to support the investigation, the fact-finding, to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa miyembro ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it, and I feel very, very happy and I welcome this opportunity to share everything I know. So yung representative po, ano pong tingin niyo dapat niyong gawin? Well, the ICI will have resource persons invited here and we shall await for the same. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Ito, Romualdez, walang pananagutan sa flood control scam ayon sa ICI, Asidre. Itong si Asidre, yan ang pinaka-loyal na kongresista, loyal kay Martin Romualdez kasi tingog party list eh. So pinagmayabang niya na ICI nagsubmit na ng findings. Clear. Walang kinalaman si Romualdez sa flood control scam. Alam na namin 'yan, Honorable Asidre. Noon pang simula, wala kang mapapala sa kung ICI. Kahit nga sa ombudsman wala. Kahit sa Blue Ribbon, wala. Tingnan natin ang reaksyon Basahan ko muna ang post. Wala umanong nakitang pananagutan ang Independent Commission for Infrastructure kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scam ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sabi niya, the ICI referral itself, signed by retired Supreme Court Justice Andres Reyes, explicitly states, this referral is issued without any finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Hindi malinaw kung paano nakakuha ng kopya ng ICI report si Asidre. Ngayong ipinasa na ito sa Office of the Ombudsman at hindi pa ito isinasa publiko. Automatic yan. Who are we? Why are we in power for? Alam mo, connection lang yan, kaya meron. Kaya lang, wag na tayong magtaka. Mismo si
Ombudsman Rimulya, nag-pronounce na siya na walang malakas na ebidensya laban kay Romualdez. Bakit daw? Wala nga ebidensya eh. Ayaw namang imbestigahan ni Senator Ping Lacson. Ayaw niyang dahil ayaw niyang patawag sa Blue Ribbon dahil may interparliamentary courtesy daw. Bagay na ikinagalit ni Senator Marcoleta dahil sabi niya, pag ako ang chairman, baliwala yung interparliamentary courtesy na yan. Bilyones, trilyones na nga ang ninakaw sa kaban ng bayan. Isusubpuin ako yan kung ako ang chairman. Ganon. Kaya yung mapitagang, yung magaling na anti-corruption SAR advocate na Senator Lacson nawalan na ng tapang. Sabi nga ng isang PMA graduate, isang general retirado, nasaan na yung kilala ko na man of steel? Yung matigas ba? Parang bakal. Nasaan na yung Senator Lacson na lumalaban sa korupsyon na noon? Iba na ngayon. Lalo na ito. Lumabas yung 18 ex-Marines. Nag-deliver ng mali-maleta sa bahay ni... allegedly nag-deliver bahay ng presidente sa Ilocos, sa Forbes Park. Nag-deliver din kay Martin Romualdez, nag-deliver kay Sandro Marcos, kay Senator Soto, at iba pa. Baliwala lang sa Senator Lacson. Mathematically impossible daw. So, wag na tayong umasa na may makakapanagot na mapapanagot si Martin Romualdez ngayon. Kaya lang, agree ako sa sinabi ni Congressman Toby Chanco. Pag manalong presidente si VP Sara sa 2028, sigurado ako mapapanagot yang Romualdez na yan. Sabi rin ni Congressman Erese, pag nanalo si VP Sara sa 2028, dalawa lang ang pupuntahan. Dalawang senaryo lang mangyari kay Marcos at ang kanyang mga alyado. Mapunta sa prisuhan o mag-exile. Tingnan natin ang reaksyon ha. 32,000 ang nag-react. 18,000 tumatawa, 4,800 ang galit. Nako, marami-rami ang nag-love. 7,700. Akala nila makakalusot. Ito, nag-post si Big Boss Don. Sabi niya, yung mga nag-heart, ibig sabihin, gusto nila si Romualdez, naniniwala sila. Check nyo ang mga troll army ni Tambaluslos, puros foreigner. Ito, basahin ko Kathay, T-Y. Ito, hindi ko na mabasa. Ejem Chedebre, Sweetness Cadet, Ay Kupor, Ramita Buddha, Rai Nguyen Antuan, Yay, Al Fakir, Father Abdul Ramin, Karmi Kai, Shaima Mahmud. Mga foreigner, troll army taga-like para lukuhin nila ang taong bayan. Oy, huwag niyong insultuhin ang intelligence ng Pilipinos. Alam namin tumingin ng mga troll accounts at saka yung tunay. Yung mga naka-close ng profile, mga troll yan. Dapat i-open mo ang profile mo para makita kung sino ka. Ganon yun. So, Romualdez, wag na kayong umasa. Sa 2028 na lang, magtutos tayo. Sabi ni Pipi Sara, galingan ninyo! Pagpa-impit sa akin. Kasi, pag manalo ako sa 2028, uubusin ko kayo. O yun,
meron na siyang piniling ni-recruit na Vice President na ang trabaho lang ng kanyang Vice President is imbestigahan, ipakulong ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Wow!